Isang gabi, nawala ang lahat sa akin. Ang tiwala, ang pangarap, at ang lalaking inakala kong mundo ko. Iniwan nila ako sa gitna ng kawalan, buntis at luhaan, habang sila'y nagpapakasasa sa aking kadustaan. Hindi nila alam, ang basahang tinapak-tapakan nila ay ang reynang magpapabagsak sa kanilang imperyo ng kasinungalingan. Sa bawat patak ng luha ko, bubuo ako ng hustisyang hindi nila makakalimutan. Handa ka na bang saksihan ang aking muling pagbangon? Ano ba ang akala mo, Sayuri? Na sa ganda ng iyong niluto ay mabubura mo ang katotohanang ikaw ay pabigat lamang sa buhay ko? Hindi na kita kailangan. Mula ngayon, ituring mong hindi na tayo magkakilala. Ang boses ni Koji ay parang punyal na humiwa sa katahimikan ng hapagkainan. Sa mga kamay ni Sayuri, ang hawak niyang plato na puno ng paboritong adobo ng kanyang asawa ay unti-unting nanginig. Hindi niya ito binitawan, bagkus ay mas hinigpitan niya ang pagkakahawak dito. Ang gilid ng seramika ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa loob ng sala, ang bango ng niluluto niya ay nanunuot pa sa hangin. Isang matamis at malungkot na paalaala ng mga hapong ginugol niya sa pag-aasam na kahit papaano, sa hapag na ito, ay muli niyang mararamdaman ang pagpapahalaga ng lalaking inalay niya ang kanyang kabataan. Sa tabi ni Koji, nakaupo si Sheila. Ang suot nitong mamahaling kwintas ay kumukutitap sa ilalim ng ilaw, anino ng karangyaan na kailanman ay hindi maibibigay ni Sayuri. Tumingin si Sheila kay Sayuri. Ang mga labi nito ay nakatiklop sa isang nangiting puno ng pangungutya. Hindi man nagsasalita ang babae, sapat na ang kanyang mapanghusgang tingin upang ipamukha kay Sayuri ang kanyang pagiging dukha, ang kanyang pagiging isang anino sa sarili niyang tahanan. Mula sa silid sa gilid, lumabas ang kanyang biyena na si Aling Rosa. Ang mukha ay nakakunot sa galit. Walang paunang salita. Mabilis na lumapit ang matanda at kinuha ang baso ng tubig sa mesa. Saka ito ibinuhos sa harap ni Sayuri. Ang tubig ay dumaloy sa kanyang mga braso. Basang-basa ang kanyang manipis na damit na pambahay. Wala kang silbi. Isang taon na ang nakalilipas. Wala ka pa ring maibigay na apo na lalaki. Puro ka reklamo. Puro ka pagod. Samantalang ang babaeng ito, turo ni Aling Rosa kay Sheila, ay may dalang negosyo na mag-aangat sa ating pamilya. Umalis ka na rito, Sayuri. Hindi ka nababagay sa pamilyang ito. Walang nasabi si Sayuri. Ang kanyang lalamunan ay parang may nakabara na isang malaking tipak ng yelo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang karapatan bilang asawa. Ngunit ang lahat ng kanyang lakas ay parang sinipsip ng pader. Tumingin siya kay Koji. Nagbabaka sakali ng kahit isang sulyap ng pag-aalinlangan, ngunit ang mga mata ng asawa ay malamig na parang bato. Ang lalaking pinagsilbihan niya ng buong puso sa loob ng 3 taon ay wala man lang kaunting pagsisisi sa kanyang mga mata. Dahan-dahan, inilapag ni Sayuri ang plato sa mesa. Ang bawat galaw niya ay mabagal, maingat, at puno ng pait. Hindi siya umiiyak, hindi siya nanunumbat. Pakiramdam niya ay isa siyang manika na unti-unting nawawalan ng laman. Ang lahat ng sakripisyo, ang pagtitiis sa hirap, ang pagtatrabaho sa gabi para lang may pambili ng gamot ni Koji noon. Ang lahat ng ito ay parang bula na naglaho sa isang iglap. Bakit sa kabila ng lahat ng pagmamahal na ibinigay ko, ang tanging natira sa akin ay ang malamig na hangin ng pagtataboy? Hindi na siya lumingon muli. Sa bawat hakbang niya palayo sa hapagkainan, naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga binti. Paglabas niya ng pintuan, ang malakas na buhos ng ulan ay agad na bumalot sa kanyang katawan. Walang dalang payong, walang dalang gamit. Tanging ang bata, sa kanyang sinapupunan ang kanyang pinoprotektahan, gamit ang kanyang mga kamay. Sa ilalim ng nagdidilim na langit, habang ang mga yapak niya ay unti-unting lumalayo sa bahay na tinuring niyang tahanan, isang katanungan ang pilit na pumapasok sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kaya kong tiisin
para sa kaligayahan ng ibang tao at kailan ko matututunang piliin ang sarili ko. Ang lamig ng ulan ay tumatagos sa bawat hibla ng kanyang damit. Ngunit mas matindi ang ginaw na nararamdaman ni Sayuri sa kanyang kalooban. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, ang bawat patak ng ulan sa kalsada ay parang mga martilyong tumutuktok sa kanyang isipan, nagpapaalala sa lahat ng kanyang pagkakulang, sa lahat ng kanyang pagpapakumbaba na nauwi lamang sa wala. Huminto siya sa isang lumang waiting shed, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na pinapanatiling mainit ang kanyang tiyan. Ang bata, sa kanyang sinapupunan, ang tanging dahilan kung bakit hindi pa siya tuluyang bumibigay sa gitna ng unos. Habang nakaupo sa malamig na semento, pilit na ibinabalik ni Sayuri ang mga gunita ng nakaraan. Tila isang pelikulang pabaligtad ang naglalaro sa kanyang isipan. Ang mga araw na ipinangako ni Koji na siya ang kanyang magiging reyna, ang mga gabing binuhat siya nito sa hagdan dahil sa pagod, at ang mga matatamis na salitang unti-unting naging mapait na lason. Bakit hindi niya nakita ang mga lamat? Bakit hinayaan niyang maging bulag ang kanyang puso sa lahat ng babala? Nabalik lamang ang diwa ni Sayuri nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa di kalayuan. Ang ilaw nito ay tumama sa kanyang mukha at napapikit siya sa silaw. Isang matandang babae na nakasuot ng simpleng damit ngunit may bakas ng dangal sa kanyang tindig ang bumaba mula sa sasakyan. Ito ay si Aling Marta, ang dating katiwala ng pamilya ng kanyang ina. Isang babaeng matagal na niyang hindi nakikita. Nang makilala ni Aling Marta ang kanyang mukha, agad itong lumapit na may bakas ng gulat at awa. Sayuri, anak, ikaw ba iyan? Ang boses ng matanda ay puno ng pag-aalala. Hindi nakasagot si Sayuri. Ang mga luha na kanina pa niyang pinipigilan ay tuluyang bumagsak. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagiging matatag ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Napahagulhol siya sa balikat ni Aling Marta, ang lahat ng pait, lahat ng pagod, at lahat ng kahihiyang natamo niya sa loob ng 3 taon ay kumawala sa bawat hikbi. Habang inaalalayan siya ni Aling Marta, papasok sa sasakyan, hindi maiwasan ni Sayuri na lingunin ang direksyon ng bahay na kanyang iniwan. Ang mga ilaw doon ay nagniningning pa rin, simbolo ng kasiyahan na hindi na para sa kanya. Sa loob ng sasakyan, habang ang init ng aircon ay unti-unting nagpapanumbalik ng kanyang lakas, napagtanto ni Sayuri ang isang mapait na katotohanan. Ang kanyang nakaraan ay hindi na maaaring balikan at ang kanyang hinaharap ay isang malaking katanungan na siya mismo ang dapat sumagot. Sino nga ba ako kung wala ang pangalan ni Koji sa aking tabi? At paano ko bubuuin ang buhay ko mula sa mga pirasong winasak nila? Habang tinatahak nila ang mahabang kalsada, hindi alam ni Sayuri na ang bawat kilometrong nilalampasan nila ay naglalayo sa kanya sa pagiging biktima at naglalapit sa kanya sa isang katotohanang hindi pa niya batid. Sa loob ng bag ni Aling Marta, may isang lumang dokumento na naghihintay na mabuksan, isang sikretong may kinalaman sa pangalang Daimaru, isang pangalang matagal nang nakabaon sa limot, ngunit handa nang bumangon muli sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Ngunit sa oras na ito, ang iniisip lamang ni Sayuri ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Hindi alam na ang kapalaran ay may ibang nakalaan para sa kanila. Sa loob ng tahimik na silid sa maliit, ngunit maayos na apartment ni Aling Marta, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagtibok ng orasan sa dingding. Si Sayuri ay nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa kawalan habang ang init ng tiyaang hawak niya ay unti-unting lumalamig sa kanyang mga palad. Ang bawat paglipas ng oras ay parang paghila sa kanya palayo sa taong siya noon, ang Sayuri na nagpapakaalipin sa pag-ibig na hindi naman para sa kanya. Lumapit si Aling Marta, dala ang isang makapal na sobre na may selyo ng isang pamilyang matagal nang hindi naririnig sa mundo ng negosyo. Inilapag ito ng matanda sa mesa
Ang tunog ng papel na dumampi sa kahoy ay tila isang babala. Sayuri, anak, hindi na kita maaaring itago sa katotohanan. Panimula ni Aling Marta, ang boses ay puno ng paggalang at bigat. Ang iyong ina, hindi siya ang simpleng babaeng ipinakilala niya sa iyo. Bago siya pumanaw, iniwan niya sa akin ang lahat ng ito. Ang pangalang Daimaru ay hindi lamang isang simpleng pangalan. Ito ang imperyong itinayo ng iyong lolo. Isang imperyong ninakaw mula sa inyong pamilya ng mga taong nagkunwaring tapat. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Sayuri habang unti-unti niyang binubuksan ang sobre. Sa loob nito ay mga dokumentong nagpapatunay sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, mga sertipiko ng pagmamay-ari, mga litrato ng isang marangyang mansyon na dati niyang tinatawag na tahanan bago pa siya maging ulila, at isang sulat na sulat kamay ng kanyang ina. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang dibdib, nagbubukas ng mga sugat na matagal na niyang kinalimutan. Bakit ngayon pa? Bakit kailangan kong malaman ito sa sandaling wala na akong natitira sa aking sarili? Hindi makapaniwala si Sayuri. Ang babaeng itinuring ni Koji at ng kanyang pamilya bilang isang basahan, isang babaeng walang halaga, ay may dugong nananalaytay na kayang bumili at magbenta sa kanilang buong buhay. Isang mapait na ngiti ang namutawi sa kanyang labi. Isang ngiting walang bakas ng saya, kundi puno ng pagkamuhi sa mundong naging mapanlinlang sa kanya. Hindi ko ito kailangan, Aling Marta. Bulong ni Sayuri, ang boses ay puno ng panginginig. Ang gusto ko lang ay mamuhay ng tahimik kasama ang aking anak. Hindi ko kayang pumasok sa mundong ito. Ngunit ang mundong ito ang magbibigay sa iyo ng proteksyon. Sagot ni Aling Marta, hinawakan ng kamay ni Sayuri. Kung mananatili kang mahina, ang mga taong umalipusta sa iyo ay patuloy na magtatagumpay. Ang paghihiganti ay hindi kailangan, Sayuri. Ang hustisya ang kailangan. At ang hustisyang yon ay nakasalalay sa iyong pagtayo sa sarili mong mga paa. Sa labas, ang hangin ay humahampas sa mga puno. Lumilikha ng isang himig na tila sumasang-ayon sa bigat ng sitwasyon. Habang binabasa ni Sayuri ang bawat pahina, ang kanyang mga mata ay unti-unting nagbabago. Ang pagod at awa sa sarili ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang liwanag. Isang determinasyong hindi pa niya kailanman naramdaman. Kung ito ang tanging paraan upang masiguro na hindi na kailanman muling tatapak ang sinuman sa akin at sa aking anak. Kung gayon, handa akong yakapin ang nakaraang matagal ko nang itinaboy. Sa kabilang dako ng lungsod, hindi alam ni Koji na ang babaeng itinaboy niya ay nagsisimula ng bumuo ng bagong pagkatao. Habang siya ay nagdiriwang kasama si Sheila sa gitna ng kanilang mga ambisyon, isang maliit na detalye ang naiwan sa bahay ni Sayuri, isang lumang diary na hindi pa nila napapansin. Ang diary na yon ang naglalaman ng lahat ng lihim na maring magpabagsak sa kanila, at ang bawat pahina ay nagsisimula nang mabasa ng isang taong hindi nila inaasahan. Lumipas ang mga buwan sa ilalim ng pangangalaga ni Aling Marta. Sa bawat araw na lumilipas, ang dating Sayuri na puno ng pag-aalinlangan ay unti-unting naglalaho. Pinalitan ng isang babaeng may matatag na paninindigan. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko. Ngayon, ang kanyang mga mata ay may talim ng karunungan at ang kanyang mga kilos ay may bitbit na tiwala. Sa tulong ni Aling Marta, sinimulan ni Sayuri ang kanyang pagbabalik. Sa loob ng silidaklatan ng mansyon ng mga Daimaru, isang lugar na lihim na ipinagkatiwala sa kanya, binabasa ni Sayuri ang bawat ulat sa negosyo, bawat kontrata, at bawat transaksyon ng mga kumpanyang unti-unting sumakop sa kanyang pamilya. Hindi niya ginagawa ito para sa kapangyarihan, kundi para sa pag-unawa. Nais niyang malaman kung paano nilinlang ang kanyang mga magulang at kung paano niya ito babawiin nang hindi nawawala ang kanyang pagkatao. Sa Yuri, ang negosyo ay hindi lang tungkol sa pera. Paalala ni Aling Marta,
habang nagtitimpla ng gatas para sa kanya. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa tao. Ang mga taong katulad ni Koji ay nakabatay sa kanilang kasakiman. Kapag pinakain mo ang kanilang kasakiman, sila mismo ang lalamon sa kanilang sarili. Napangiti si Sayuri, isang matamis ngunit malamig na ngiti. Naalala niya ang mukha ni Koji, ang lalaking minahal niya ng walang pasubali, ang lalaking nagtapon sa kanya na parang basura. Sa bawat pahina na kanyang binabasa, nakikita niya ang mga koneksyon kung paano unti-unting kinamkam ng pamilya ni Koji ang mga ari-arian ng Daimaru sa pamamagitan ng mga palsipikadong pirma at pananakot. Sa isang tahimik na gabi, habang hinahaplos niya ang kanyang tiyan na malaki na dahil sa ipinagbubuntis, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya magpapakilala bilang isang Daimaru agad-agad. Sa halip, papasok siya sa mundo ng negosyo bilang isang consultant, isang taong may kakayahang mag-ayos ng mga kaguluhan sa loob ng kumpanya ni Koji. Ito ang kanyang Trojan horse. Samantala, sa kabilang dako, ang buhay ni Koji at Sheila ay hindi naging madali, gaya ng kanilang inasahan. Ang kumpanya ni Koji ay nakakaranas ng sunod-sunod na pagkalugi dahil sa maling pamumuhunan ni Sheila at sa kawalan ng maayos na liderato ni Koji. Ang tensyon sa kanilang mansyon ay araw-araw na tumataas. Si Aling Rosa ay hindi na tumitigil sa panunumbat kay Koji dahil sa paghina ng kanilang kita. Ang pamilyang itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay nagsisimula nang gumuho sa sarili nitong bigat. Isang hapon, nakatanggap ng isang liham si Koji, isang imbitasyon para sa isang business consultation mula sa isang misteryosong kumpanya na nakabase sa ibang bansa. Walang pangalan ng sender, tanging isang marka ng lotus na siyang simbolo ng imperyong Daimaru. Ano ito, Koji? Tanong ni Sheila. Ang mukha ay bakas ang pag-aalala. Bakit may nag-aalok ng tulong sa atin? Tinitigan ni Koji ang liham. Hindi niya alam na ang bawat letrang nakasulat doon ay gawa ng babaeng minsan niyang sinaktan at tinalikuran. Ang bitag ay nakahanda na at ang biktima ay kusa nang lumalapit sa kanyang sariling kapahamakan. Sa loob ng kanyang silid, tumingin si Sayuri sa salamin. Ang imaheng nakikita niya ay hindi na ang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan. Ang nakikita niya ay isang babaeng handa nang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Hindi ko man nakuha ang pag-ibig na akala ko'y totoo, bulong niya sa kanyang sarili. Ngunit sisiguraduhin kong matututunan ninyong igalang ang babaeng inakala ninyong walang halaga. Ang silid ng pagpupulong sa Daimaru Holdings ay nababalot ng malamig na hangin mula sa aircon, ngunit mas malamig ang tensyon sa loob. Sa harap ng mahabang mesa na gawa sa mamahaling narra, nakaupo si Koji. Ang kanyang suot na mamahaling suit ay hindi na maikukubli ang labis na pagkapagod sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, si Sheila ay hindi mapakali. Patingin-tingin sa mga dokumentong hawak nila. Ang huling pag-asa ng kanilang naluluging negosyo. Pumasok si Sayuri sa silid. Ang kanyang boses, na dati ay mahina at puno ng pagmamakaawa, ay ngayoy malinaw, direkta, at may awtoridad na pumukaw sa atensyon ng lahat. Nakasuot siya ng isang simpleng suit na kulay beige. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bahid ng emosyong nakaraan. Mr. Koji, I assume you've reviewed the proposal? Tanong ni Sayuri. Hindi siya tumingin ng diretso kay Koji. Sa halip, nakatuon ang kanyang atensyon sa mga graph at financial reports sa harap niya. Napatalon si Koji sa gulat. May pamilyaridad sa boses na yon, may kirot sa kanyang alaala na hindi niya mapangalanan. Tinitigan niyang mabuti ang babae. Ang hugis ng mukha, ang paraan ng pagtayo. Ngunit agad niyang ikinumpas ang kanyang kamay upang itaboy ang kaisipang iyon. Hindi maaari, isip niya. Ang babaeng iyon ay isang mahirap na walang alam sa mundo ng negosyo. Yes, we have, sagot ni Koji. Pilit na pinatitigas ang kanyang boses. But your terms,
They are too aggressive. We need a partner, not a dictator. You are not in a position to negotiate, Mr. Koji? Sagot ni Sayuri. Ang bawat salita ay may diin na nagpatigil sa hininga ni Sheila. Ang kumpanya ninyo ay baon sa utang. Kung hindi nyo tatanggapin ang kondisyon ko, sa loob ng isang buwan, mawawala ang lahat ng inyong ari-arian. Piliin ninyo isang bagong simula sa ilalim ng aking pamamahala o ang tuluyang pagbagsak. Ramdam ni Sayuri ang bawat tibok ng kanyang puso, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang makita si Koji na ganito ang kalagayan, nagmamakaawa sa isang dayuhan para sa kanyang kinabukasan, ay nagdulot sa kanya ng isang mapait na kasiyahan, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang emosyon. Ang kanyang target ay hindi lamang ang pera. Ang kanyang target ay ang pagwasak sa kanilang pagmamalaki. Who are you? Tanong ni Sheila. Ang boses ay may halong inis at takot. Bakit parang kilala mo ang bawat pagkakamali namin? Tumingin si Sayuri kay Sheila, ang babaeng naging dahilan ng kanyang paghihirap. Tinitigan niya ito ng direkta sa mga mata, sapat na upang mapayuko ang babae. I am someone who values efficiency and loyalty, Miss Sheila. Sagot ni Sayuri na may mapanganib na ngiti. At higit sa lahat, ako ang taong makakasiguro na ang bawat pagkakamali ninyo ay may katapat na kabayaran. Matapos ang pagpupulong, lumabas si Sayuri at dumiretso sa kanyang sasakyan. Pagkasara ng pinto, doon lamang siya huminga ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig, hindi sa takot, kundi sa laki ng emosyong kanyang pinigilan. Sa loob ng kumpanya, naiwan sina Koji at Sheila na nakatulala. Koji, anong gagawin natin? Tanong ni Sheila. Hindi nakasagot si Koji. Ang babaeng iyon. Bakit sa tuwing titingin siya sa mga mata nito, pakiramdam niya ay nakatingin siya sa isang multong matagal na niyang kinalimutan. Ang lamat sa kanyang kumpanya ay unti-unti nang nagiging isang malalim na bangin at hindi niya alam na ang babaeng nag-aalok ng tulong ay ang mismong taong handa nang magtulak sa kanila pababa. Sa loob ng sumunod na mga linggo, unti-unting nakapasok si Sayuri sa operasyon ng kumpanya ni Koji. Ginamit niya ang bawat pagkakataon upang ipakita ang kanilang kawalan ng kakayahan sa harap ng mga investors at board members. Sa bawat presentasyon, binabaklas ni Sayuri ang mga palpak na desisyon ni Sheila na nagiging sanhi ng matinding kahihiyan nito. Si Aling Rosa, ang biyanani ni Sayuri, ay laging naroon, pilit na nakikialam, ngunit laging napapahiya dahil sa talas ng pananalita ni Sayuri. Isang hapon, sa loob ng opisina ni Koji, naganap ang isang mainit na pagtatalo. Hindi mo pwedeng basta na lang baguhin ang mga kontrata. Sigaw ni Koji. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang hinahampas ang mesa. Sino ka ba sa tingin mo para diktahan ako sa sarili kong kumpanya? Nanatiling nakatayo si Sayuri. Ang kanyang mukha ay parang yelong hindi natitinag. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang folder at inilapag ito sa harap ni Koji. Mr. Koji, basahin mo ang nasa loob. Kalmadong sagot ni Sayuri. Iyan ang patunay ng mga maanumalyang transaksyon na ginawa ng iyong kasintahan. Hindi ko binabago ang kontrata. Inaayos ko ang gulo na nilikha ninyo bago pa tuluyang bumagsak ang lahat. Nang mabuksan ni Koji ang folder, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang mga dokumentong yon ay naglalaman ng ebidensya ng paglustay ng pondo na ginawa ni Sheila sa likod ng kanyang kaalaman. Tumingin si Koji kay Sheila na noon ay namumutla sa gilid ng silid. Sheila, totoo ba ito? Ang boses ni Koji ay puno ng pagtataksil. Koji, maniwala ka sa akin. Ginamit ko lang ang pera para sa mga emergency. Pagtatanggol ni Sheila, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagmamakaawa. Nakamasid lamang si Sayuri. Ang bawat sandali ng tensyon sa pagitan nila ay parang musika sa kanyang pandinig. Ang pagmamahalan nila
na binuo sa ibabaw ng kanyang pagkawasak ay unti-unting kinakain ng paghihinala at kasakiman. Ito ang unang bahagi ng kanyang plano, ang hatiin ang kanilang pagkakaisa. Mr. Koji, wika ni Sayuri, ang boses ay puno ng mapait na sarkasmo. Ang pag-ibig ay madaling sabihin kapag masagana ang buhay, ngunit kapag naglaho na ang pera at karangyaan, doon mo makikita ang tunay na kulay ng isang tao. Hindi ba't ganyan din ang ginawa mo noon sa iyong asawa? Natigilan si Koji. Ang pangalan ng kanyang dating asawa ay parang isang kidlat na tumama sa kanyang katinuan. Tumingin siya kay Sayuri, pilit na hinahanap ang anumang pahiwatig kung bakit ang babaeng nasa harap niya ay tila nakakaalam ng kanyang lihim na nakaraan. Bakit mo binanggit ang asawa ko? Tanong ni Koji. Ang kanyang boses ay pabulong na lamang. Ngumiti si Sayuri, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya ng bahagya kay Koji. Sapat na upang malanghap nito ang pamilyar na samyo ng pabango na dati ay minsan nang naging bahagi ng kanilang tahanan. Dahil ang mga taong nakalimot sa utang na loob ay nararapat lamang na paalalahanan, sagot ni Sayuri. Mr. Koji, maghanda ka. Dahil ito pa lamang ang simula ng iyong pagbabayad sala. Pagtalikod ni Sayuri, iniwan niya ang magkasintahan sa gitna ng isang matinding gulo. Sa labas ng opisina, naramdaman ni Sayuri ang isang bahagyang kaba sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang sa bawat hakbang na ginagawa niya, papalapit na siya sa pagtatagpo nila ng kanyang nakaraan. At sa bawat pagkakataon, lalong lumalalim ang bitag na kanyang hinahanda. Isang bitag na hindi lamang magpapabagsak sa kumpanya, kundi wawasak sa buong pundasyon ng kanilang mga maling buhay. Ang mga araw matapos ang paglalantad ni Sayuri ay naging impyerno para kay Koji. Ang bawat sulok ng kumpanya ay tila may mga matang nakamasid, at ang bawat ulat na inilalatag sa kanyang mesa ay isang paalala ng kanyang mga pagkukulang. Si Sheila, na dati ay laging mapangapi, ay ngayoy laging nakayuko at natatakot na baka sa susunod na araw ay siya na ang tuluyang palayasin ni Koji. Isang gabi, habang nag-iisa si Sayuri sa kanyang opisina, kinuha niya mula sa kanyang drawer ang isang maliit na kwintas. Ang tanging alaala na natira sa kanya mula sa kanyang mga magulang. Hinaplos niya ang pendant nito. Ang malamig na pilak ay nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng kanyang paghihiganti, ang kanyang puso ay nananatiling sugatan. Biglang tumunog ang telepono. Iyon ay mula sa sekretarya ni Koji. Miss Sayuri, Mr. Koji wants to have a dinner meeting. Gusto niyang personal na humingi ng paumanhin tungkol sa nangyari sa nakaraang board meeting. Ang boses ng sekretarya ay puno ng pag-aalinlangan. Nangiti si Sayuri. Ang bawat hakbang ni Koji ay sunod-sunod sa kanyang inaasahang direksyon. Sabihin mo sa kanya, tatanggapin ko ang imbitasyon sa paborito niyang restaurant. Ang restaurant na yon, ang lugar kung saan ipinangako ni Koji sa kanya ang lahat ng bituin sa langit noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ito ay isang lugar na puno ng pait at tamis para kay Sayuri. Pagdating ng gabi, ang restaurant ay tahimik. Tanging ang malambot na tugtog ng piano ang maririnig. Pagpasok ni Sayuri, nakita niya si Koji na nakaupo sa sulok. Ang kanyang mga kamay ay nakatukop sa kanyang mukha. Nang mapansin ang pagdating ng babae, mabilis na tumayo si Koji. Salamat sa pagdating, panimula ni Koji. Habang nag-uusap sila, unti-unting lumambot ang boses ni Koji. Alam mo, Miss Sayuri, may pagkapamilyar ang iyong mga kilos. Minsan, nakikita ko ang aking dating asawa sa iyo. Siya ay isang babaeng napakabait, ngunit naging bulag ako sa kanyang halaga. Tumingin si Sayuri ng diretso sa mga mata ni Koji. Bakit mo siya iniwan kung ganoon siya kahalaga? Napabuntong hininga si Koji. Ang kanyang mga mata ay naging malungkot. Dahil sa ambisyon, dahil sa kagustuhan kong maging higit pa sa kung ano ako,
akala ko ang pera at kapangyarihan ang magpapasaya sa akin, ngunit habang tumatagal, mas lalo akong nalulunod sa kawalan. Sa sandaling iyon, halos madurog ang puso ni Sayuri. Ang lalaking sumira sa kanyang buhay ay ngayoy nagmamakaawa ng simpatya, ngunit mabilis niyang inalis ang damdamin. Naalala niya ang gabing itinaboy siya nito sa ulan habang siya ay buntis at walang makapitan. Ang pagsisisi, Mr. Koji, ay isang luho na hindi lahat ay kayang bayaran. Matigas na sagot ni Sayuri. Ang asawa mo noon ay naghahanap ng tahanan sa iyong puso, ngunit ang ibinigay mo ay isang bilangguan. Huwag mo siyang ikumpara sa akin dahil hindi mo siya karapat-dapat. Nagulat si Koji sa biglaang pagbabago ng tono ni Sayuri. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang mapagkumbabang consultant, kundi isang babaeng puno ng bagsik. Sino ka ba talaga? Tanong ni Koji. Ang kanyang tinig ay nanginginig na sa pagdududa. Bakit parang kilalang-kilala mo ang lahat ng nangyari sa amin? Hindi sumagot si Sayuri. Tumayo siya, inayos ang kanyang gamit at tumingin kay Koji sa huling pagkakataon bago siya maglakad palabas. Ang iyong asawa ay hindi na babalik, Koji. Ngunit ang mga bunga ng iyong mga pagkakamali ay kasalukuyan nang nagsisimulang anihin ang iyong imperyo. Paglabas ni Sayuri ng restaurant, ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang mukha. Alam niyang sa susunod na pagkakataon, hindi na lamang ito simpleng pag-uusap. Ang laro ay nagiging mas mapanganib at ang pagkakakilanlan niya ay unti-unti nang nabubunyag. Ngunit wala na siyang balak huminto. Ang kanyang anak, ang kanyang kinabukasan, at ang hustisya na matagal niyang hinintay. Lahat ng ito ay nakasalalay sa kanyang susunod na galaw. Ang mga salitang binitawan ni Sayuri sa restaurant ay parang isang matalim na tinik na pilit na binubunot ni Koji sa kanyang isipan. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang bawat anino sa loob ng kanilang mansyon ay tila bumubulong ng pangalan ni Sayuri, ang asawang matagal na niyang kinalimutan at itinaboy sa kawalan. Sa kabilang banda, si Sheila ay hindi rin matahimik. Napansin ng babae ang pagbabago sa pakikitungo ni Koji. Ang dating maalam na pag-ibig ay napalitan ng malamig na pagtatanong at matatalim na tingin. Kinabukasan, sa loob ng opisina, isang matinding tensyon ang bumalot sa buong gusali. Nagpadala si Sayuri ng isang ultimatum para sa pagsasara ng kumpanya kung hindi agad babayaran ni Koji ang mga utang na bunga ng maling pamamahala ni Sheila. Hindi ko ito gagawin, sigaw ni Koji nang harapin niya si Sayuri sa gitna ng maraming tauhan. Sino ka ba para diktahan ako sa sarili kong pag-aari? Pag-aari? Mapanuyang tanong ni Sayuri. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa ni Koji. Ang kanyang presensya ay nagpatahimik sa buong silid. Ang mga lupain, ang gusaling ito, at ang bawat piraso ng teknolohiyang ginagamit ninyo. Alam mo bang ang lahat ng ito ay pag-aari ng mga Daimaru? Ang pamilyang ninakawan mo ng dangal at kayamanan? Nanlaki ang mga mata ni Koji. Ang pangalang Daimaru ay isang multo mula sa nakaraan na akala niya ay nabaon na sa limot. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng walang kontrol. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga Daimaru? Pabulong na tanong ni Koji. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Tumayo si Sayuri ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng kapangyarihan na hindi matatawaran. Dahil ang babaeng itinaboy mo sa gitna ng ulan, ang babaeng akala mo ay wala ng silbi, ay ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ninakaw mo. Sa isang iglap, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng opisina. Si Sheila, na nakatayo sa may pintuan, ay napahawak sa hamba ng pinto dahil sa gulat. Ang lahat ng mga empleyado ay napatingin sa kanila. Ang kanilang mga bulong-bulungan ay parang mga langgam na nagkakagulo. Sayuri? Ikaw ba talaga ito?
Nauutal na tanong ni Koji. Ang kanyang mga binti ay sumuko sa ilalim ng bigat ng katotohanan at siya ay napaluhod sa sahig. Hindi sumagot si Sayuri. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong dati ay humahanga sa yaman ni Koji at ngayoy saksi sa kanyang kahiyahiyang pagbagsak. Walang habag sa kanyang mga mata. Tanging ang hustisya na matagal na niyang ipinaglalaban. Huwag kang lumuhod sa harap ko, Koji. Lumuhod ka sa harap ng iyong mga pagkakamali. Malamig na wika ni Sayuri. Ang perang ninakaw mo, ang dignidad na niyurakan mo, at ang buhay na sinubukan mong wasakin, lahat ng yan ay may katapat na kabayaran. Pagtalikod ni Sayuri, hindi na niya nilingon ang lalaking minsang naging mundo niya. Ang pagguho ng maskara ni Koji ay simula lamang ng kanyang pagbabayad sala at ang laban na akala ng lahat ay tapos na, ay isa pa lamang paunang yugto ng isang mas malaking pagbabago. Sa labas ng gusali, ang araw ay sumikat at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Sayuri ang liwanag ng isang bagong simula. Isang simula na siya mismo ang humubog nang walang tulong o pahintulot ng kahit sino. Ang balita tungkol sa pagbabalik ni Sayuri bilang tunay na tagapagmana ng Daimaru ay kumalat sa buong industriya na parang isang malakas na bagyo. Sa loob ng mansyon ng pamilya Koji, ang dating magarbo at puno ng halakhak na tahanan ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Si Aling Rosa, na dati walang tigil sa panunumbat, ay ngayoy nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinagmamasdan ng mga abogadong naglalabas ng lahat ng kagamitan sa loob ng bahay. Bawiin na ang lahat ng pag-aaring hindi naman talaga kanila. Si Koji ay nakakulong sa loob ng kanyang kwarto. Ang kanyang mga gamit ay nagkalat at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang pagbagsak niya ay hindi lamang pinansyal. Ito ay pagbagsak ng kanyang buong pagkatao. Sa labas ng kanyang pinto, narinig niya ang boses ni Sheila, ang babaeng pinili niya kapalit ng kanyang asawa. Ngunit wala na ang tamis sa boses nito. Koji, lumabas ka rito. Sabi mo sa akin ay ligtas tayo. Sabi mo ay ikaw ang hari ng kumpanyang ito. Sigaw ni Sheila na may kasama pang tunog ng pagwawala sa sala. Wala na akong pera. Wala na ang mga mamahaling gamit ko. Hindi kita pinakasalan para maghirap. Napangiti si Koji ng mapait. Ito ang babaeng minahal ko? Ang pag-ibig na akala niya ay totoo ay naglaho sa isang iglap nang mawala ang yaman. Ang tanging babaeng nagmahal sa kanya ng tunay at walang hinihintay na kapalit ay ang babaeng itinaboy niya sa gitna ng ulan, ang babaeng si Sayuri. Samantala, sa opisina ng Daimaru, si Sayuri ay nakatayo sa harap ng malaking bintana. Pinagmamasdan ng buong syudad mula sa itaas. Pumasok si Aling Marta, may dalang isang tasa ng mainit na tsokolate. Anak, ang mga abogado ay naghihintay na sa iyong desisyon. Gusto na nilang kasuhan si Koji sa lahat ng kanyang mga maling ginawa. Gusto mo bang ituloy natin ito? Tanong ng matanda. Tumingin si Sayuri sa malayo. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng galit, kundi isang malalim na pangunawa. Ang hustisya ay hindi lamang pagpapakulong sa kanila, Aling Marta. Ang tunay na hustisya ay ang makita nilang namumuhay sila sa sarili nilang mga pagkakamali. Hayaan nating ang batas ang magdesisyon sa kanila. Ngunit ang tunay na parusa ay ang pagharap nila sa katotohanan na wala na silang babalikan. Hindi nagtagal. Isang tawag ang natanggap ni Sayuri mula sa kanyang dating asawa. Ang boses ni Koji ay basag, puno ng pagsisisi na tila wala ng saysay. Sayuri, pakiusap. Alam kong wala na akong mukhang ihaharap sa'yo, pero pakiusap, patawarin mo ako. Hindi para sa akin, kundi para sa ating nakaraan. Huminga ng malalim si Sayuri. Ang kanyang mga mata ay hindi lumuluha, ngunit ang kanyang puso ay nakaramdam ng isang kakaibang gaan. Ang ating nakaraan, Koji, ay isang librong tapos na. Hindi ko na ito babasahin muli.
Ang tanging hiling ko lang ay wag mo nang subukang hanapin ang buhay na winasak mo dahil ang babaeng kilala mo ay wala na. Ibinaba ni Sayuri ang telepono bago pa man makasagot si Koji. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay ang huling himig ng kanyang pagkakakulong sa nakaraan. Ngayon, ang kanyang mga mata ay nakatuon na sa hinaharap. Isang hinaharap na hindi nakatali sa anumang utang na loob o sakit ng nakaraan, kundi sa pagmamahal sa batang nasa loob ng kanyang sinapupunan na malapit na ring isilang. Ang bagong simula ay hindi na lamang isang pangako. Ito ay isang realidad na siya mismo ang nagpatotoo. Lumipas ang ilang buwan at ang sigla ng Imperyong Daimaru ay unti-unting nanunumbalik sa ilalim ng matalinong pamamahala ni Sayuri. Ang bawat desisyon niya ay hindi lamang nakatuon sa tubo, kundi sa pagtulong sa mga komunidad na dati ring inapi ng mga taong katulad ni Koji noon. Sa kabila ng tagumpay, nanatiling payak si Sayuri. Ang kanyang tanging prioridad ay ang paghahanda para sa nalalapit na pagsilang ng kanyang anak. Isang hapon, habang naglalakad siya sa hardin ng mansyon, nakatanggap siya ng balita mula sa kanyang mga abogado. Si Koji at Sheila ay nahaharap na sa mga kasong kriminal. Hindi na sila ang mga taong mayabang na naghahari-harian sa lipunan. Sila ngayon ay mga taong nagtatago sa dilim, iniiwasan ang bawat sulyap ng mga taong dati nilang inalipusta. Ang kanilang pagmamahalan ay tuluyan na ring gumuho. Ang bawat araw ay napupuno ng pagtatalo at panunumbat. Sa gitna ng kanyang tahimik na buhay, isang malaking sorpresa ang dumating. Isang lalaki, si Julian, ang matagal na nawawalang kapatid sa ama ni Sayuri, na matagal na ring naghahanap ng katarungan para sa kanilang pamilya, ay muling nagpakita. Hindi siya dumating bilang isang kaaway, kundi bilang isang kakampi. Sayuri, hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng ito ng mag-isa. Wika ni Julian habang nakaupo sila sa beranda, pinagmamasdan ang dapit hapon. Ang ating pamilya ay muling mabubuo. Ang Daimaru ay hindi lang kumpanya. Ito ay simbolo ng ating katatagan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Sayuri ang bigat na unti-unting umaalis sa kanyang mga balikat. Hindi na siya ang babaeng kailangang lumaban ng mag-isa. May pamilya na siyang kasama, may mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Ang paghihiganti na dati ay nag-aapoy sa kanyang puso ay napalitan na ng isang payapang pagtanggap. Ngunit ang katahimikang ito ay muling naantala nang makatanggap siya ng balita na ang anak ni Koji at Sheila, isang sanggol na inosente, ay nagkasakit ng malubha at walang pambayad sa pagpapaospital. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding pag-aalinlangan sa puso ni Sayuri. Dapat ko bang tulungan ang pamilyang sumira sa aking buhay? Tanong ni Sayuri sa kanyang sarili habang nakatingin sa mga bituin. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang tiyan, nararamdaman ang bawat paggalaw ng kanyang sariling anak. Naalala niya ang kanyang sarili noon, ang babaeng nagmamakaawa, ang babaeng walang matakbuhan. Kung tutulungan niya ang sanggol, hindi niya ito ginagawa para kay Koji, kundi para sa sanggol na walang kasalanan. Ang pagpili sa kabutihan sa gitna ng matinding sakit ay ang pinakamataas na uri ng paghihiganti sa mga taong walang puso. Ipadala ang tulong sa ospital. Utos ni Sayuri sa kanyang sekretarya. Ngunit huwag mong sasabihin kung kanino galing. Ibigay ang nararapat na gamutan. At pagkatapos nito, wala na tayong anumang koneksyon sa kanila. Sa paggawa ng desisyong ito, naramdaman ni Sayuri na ang huling bahagi ng kanyang sugat ay tuluyan ng humilom. Ang pagiging reyna ng Daimaru ay hindi na susukat sa kung gaano kalaki ang kanyang kapangyarihan, kundi sa kung gaano kalawak ang kanyang kakayahang magpatawad nang hindi nalilimutan ang leksyon ng nakaraan. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pait, ay ngayoy puno na ng pag-asa para sa isang kinabukasan na siya mismo ang humubog. Ang ospital ay puno ng amoy ng gamot at mga boses ng pag-aalala, ngunit sa loob ng isang pribadong silid, ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ng sanggol
nakakatapos lamang sumailalim sa operasyon. Si Koji, na noon ay gulo ang buhok at punit-punit ang damit, ay nakaupo sa tabi ng kama. Nang malaman niyang ang anonymous donor na nagbayad ng lahat ng gastos ay walang iba kundi si Sayuri, isang matinding hiya ang dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Pumasok si Sayuri sa silid. Hindi siya nagsuot ng mamahaling alahas. Siya ay payak, nakasuot ng simpleng maternity dress, at ang kanyang mukha ay naglalabas ng isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman nakita ni Koji noong sila ay nagsasama pa. "Bakit mo ginawa ito?" Pabulong na tanong ni Koji, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Sayuri. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, bakit hikit?" Huminto si Sayuri sa paanan ng kama. Tiningnan niya ang sanggol na mahimbing na natutulog. "Ginawa ko ito hindi para sa'yo, Koji. Ginawa ko ito para sa batang walang kasalanan. Ang pagkamuhi ay isang bigat na hindi ko na nais dalhin. Pinili ko ang kapayapaan, hindi dahil sa patawad, kundi dahil sa paglaya ko mula sa anino ng ating nakaraan." Tumingin si Koji sa kanya, at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay tuluyang bumagsak. "Sayuri, sana ay mas maaga kong nakita ang iyong halaga. Sana ay hindi ako naging bulag sa kasakiman. Ang mga sana ay hindi na mababago ang nakaraan." Sagot ni Sayuri, "Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo sa natitirang panahon mo. Huwag mo nang hintayin na may masira pa bago mo malaman ang halaga ng pagiging tapat." Pagtalikod ni Sayuri, alam niyang ito na ang huling beses na magtatagpo ang kanilang mga landas. Habang naglalakad siya palabas ng ospital, naramdaman niya ang isang matinding sipa sa kanyang tiyan. Ang kanyang anak, na malapit na ring isilang, ay tila sumasang-ayon sa kanyang desisyon. Sa labas ng ospital, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Ang bawat hakbang niya ay magaan. Wala nang paghihiganti sa kanyang isipan. Wala na ring galit. Ang natitira na lamang ay ang pananabik para sa bagong buhay na kanyang dinadala. Sa kabilang banda, si Julian ay naghihintay sa sasakyan, handang iuwi si Sayuri sa isang tahanan na puno ng respeto at pagmamahal. Ang imperyong Daimaru ay matatag na. Ang mga kaaway ay wala na. At ang puso ni Sayuri ay malaya na. Ang babaeng dati ay itinapon sa ulan ay muling isinilang bilang isang reyna, hindi reyna ng kayamanan, kundi reyna ng sarili niyang kapalaran. Sa bawat paghinga niya, ang hangin ay sariwa, ang mundo ay malawak, at ang kanyang kinabukasan ay puno ng mga posibilidad na siya mismo ang nagbukas. Ang kwento ng isang babaeng nasaktan ay natapos na, at ang kwento ng isang babaeng nagtagumpay dahil sa kanyang sariling lakas ay nagsisimula pa lamang. Ilang buwan na ang lumipas mula ng gabing iyon sa ospital. Ang mansyon ng pamilya Daimaru ay hindi na ang malamig at tahimik na gusali ng nakaraan. Ngayon, ito ay puno na ng init at pag-asa. Ang mga hardin ay muling namumulaklak, at ang bawat sulok ng bahay ay tila may dalang bagong himig ng buhay. Si Sayuri, na ngayoy malapit na sa kanyang kabuwanan, ay madalas na matatagpuang nakaupo sa harap ng malawak na hardin. Sa kanyang tabi ay ang mga dokumento ng kumpanya na unti-unti na niyang ipinapasa ang pamamahala kay Julian. Nais niyang ilaan ang lahat ng kanyang panahon sa kanyang magiging anak, ang pinakamahalagang kayamanan na hinding-hindi ipagpapalit sa kahit anong imperyo. Isang hapon, habang nagbabasa ng libro, naramdaman ni Sayuri ang isang kakaibang kirot sa kanyang tiyan. Hindi ito sakit, kundi isang senyales. Ang kanyang anak, ang bunga ng kanyang katatagan, ay handa na ring masilayan ng mundo. Sa kabila ng pagmamadali ng mga kasambahay at ang pag-aalala ni Julian, nanatiling kalmado si Sayuri. Ang bawat paghinga niya ay may dalang determinasyon. Sa loob ng ospital, habang ang mga doktor at nurse ay nagmamadali, si Sayuri ay nakapikit. Inalala niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang hapdi ng pagkakanulo, ang lamig ng ulan nang siya ay palayasin,
at ang bigat ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ngunit sa bawat alaala ng sakit, ang kapalit nito ay ang kalakasan na siya mismo ang humubog. Kaya ko ito, bulong niya sa kanyang sarili. Hindi nagtagal, isang boses ng sanggol ang bumasag sa katahimikan ng silid. Ang iyak na yon ay hindi lamang tanda ng pagsilang, ito ay isang himig ng tagumpay. Nang ilapat ng doktor ang sanggol sa kanyang dibdib, ang bawat pagod ni Sayuri ay naglaho. Ang kanyang anak, isang malusog na sanggol na may mga matang tila, nangangako ng isang magandang bukas, ay nasa kanyang mga bisig na ngayon. Nang gabing iyon, habang ang buwan ay nagniningning sa labas ng bintana, tiningnan ni Sayuri ang kanyang anak. Ang mukha nito ay paalaala ng isang bagong simula. Wala na siyang hinahangad na paghihiganti. Wala na rin siyang kinatatakutan. Ang lahat ng mga taong naging bahagi ng kanyang nakaraan, sina Koji, Sheila, at ang kanyang mga biyenan, ay malayo na sa kanyang isipan. Sila ay mga anino na lamang ng isang kabanatang natapos na. Anak, bulong ni Sayuri. Habang hinahaplos ang malambot na pisngi ng sanggol, hindi kita palalakihin sa galit. Palalakihin kita sa pagmamahal, sa respeto sa sarili, at sa katotohanan na ang bawat pagkadapa ay pagkakataon para tumayo muli. Sa labas ng ospital, ang mundo ay patuloy na umiikot. Ang mga balita tungkol sa pagbagsak ng kumpanya ni Koji ay unti-unti nang nalilimutan ng mga tao, napalitan ng mga bagong usapin. Ngunit para kay Sayuri, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pagbagsak ng iba. Ito ay tungkol sa kanyang sariling pag-ahon. Ang reyna ay hindi na kailangang magpatunay ng kahit ano sa kahit kanino. Ang kanyang imperyo ay nasa loob ng kanyang mga bisig, isang imperyong binubuo ng dalisay na pagmamahal at walang hanggang pag-asa. Lumipas ang 2 taon. Ang buhay sa mansyon ng mga Daimaru ay naging masigla sa bawat halakhak ng isang batang-bata. Si Baby Mika, na ang mga mata ay kasing kinang ng mga bituin, ang naging sentro ng mundo ni Sayuri. Hindi na siya ang babaeng laging nagmamadali o laging nag-aalala sa susunod na hakbang ng negosyo. Sa ilalim ng maayos na pamumuno ni Julian, ang imperyo ay nanatiling matatag. Nagbibigay sa kanila ng kalayaan at seguridad. Isang umaga, habang naglalakad si Sayuri sa isang parke malapit sa kanilang tahanan, hindi niya inaasahang makakita ng isang pamilyar na anino. Sa isang bangko, nakaupo ang isang lalaking may mga puting hibla na sa buhok. Ang kanyang mga balikat ay nakayuuko at ang kanyang mukha ay tila kinain na ng panahon. Si Koji, wala na ang mamahaling suit, wala na ang kayabangan. Siya ay isa na lamang ordinaryong tao na sinusubukang mabuhay sa gitna ng mga maling nagawa niya noon. Hindi sana lalapit si Sayuri, ngunit nakita siya ni Koji. Ang kanilang mga paningin ay nagtagpo. Sa mga mata ni Koji, walang bakas ng pagkamuhi o pagmamalaki. Tanging pagsisisi at pagod na lang ang natitira. Tumayo si Koji. Dahan-dahan siyang lumapit. Sayuri! Ang kanyang boses ay mahina. Tila takot na baka maglaho ang paningin sa harap niya. Tumigil si Sayuri. Hawak ang kamay ni Mika. Hindi niya hinila ang bata palayo. Sa halip, nanatili siyang kalmado. Koji, matagal na tayong hindi nagkita. Nabalitaan ko ang tungkol sa iyong anak. Wika ni Koji. Tumingin siya kay Mika nang may paghanga at pangungulila. Napakaganda niya. Kamukha mo siya. Hindi sumagot si Sayuri, ngunit hindi rin siya nagpakita ng iritasyon. Sana ay maayos na ang iyong buhay, Koji. Iyon ang tanging hiling ko para sa lahat ng taong nakasalamuha ko sa aking nakaraan. Hindi na magiging maayos ang lahat, sagot ni Koji na may mapait na ngiti. Ngunit natutunan ko ang leksyon na matagal kong kinalimutan. Ang halaga ng isang taong tunay na nagmamahal ay hindi matutumbasan ng anumang kayamanan. Tumingin si Koji sa malayo, sa mga batang naglalaro sa parke. Hindi ako humihingi ng patawad sa Yuri.
Alam kong hindi sapat ang lahat ng pagsisisi ko para mabura ang sakit na idinulot ko sa'yo. Gusto ko lang, gusto ko lang malaman mo na kahit sa huling yugto ng buhay ko, ang pinagsisihan ko lang ay ang pagkakataon na pinakawalan ko ang taong dapat ay pinahalagahan ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sayuri na wala na talagang bigat sa kanyang puso. Ang galit ay tuluyang naglaho. Napalitan ng isang malalim na pagkaunawa na ang bawat tao ay may kanya-kanyang landas ng pagbabayad sala. Ituloy mo ang buhay mo, Koji. Magpakatao ka. Iyon ang pinakamagandang regalong maibibigay mo sa iyong sarili. Payo ni Sayuri bago niya hinila ang kamay ni Mika upang maglakad na muli. Habang papalayo siya, naramdaman ni Sayuri ang hangin na dumampi sa kanyang pisngi. Hindi na siya lumingon. Alam niyang ang kwentong ito ay hindi na tungkol sa paghihiganti o sa pagtatapos ng ang iba, kundi tungkol sa pagpapatuloy ng kanyang sarili. Ang bawat hakbang niya ay puno ng layunin, puno ng pag-asa, at higit sa lahat, puno ng pagmamahal. Si Sayuri, ang reyna ng kanyang sariling buhay, ay malaya na sa wakas. Lumipas ang ilang buwan matapos ang tagpong yon sa parke. Ang buhay ni Sayuri ay naging isang payapang agos ng tubig, malinaw, tahimik, at puno ng buhay. Ang kanyang pagtuon ay nasa kanyang anak na si Mika, na ngayon ay nagsisimula ng magtanong tungkol sa mundo at sa mga proyektong pang-edukasyon na sinimulan ng Daimaru Foundation para sa mga kababaihang tulad ng kanyang nakaraang sarili. Isang hapon, habang nag-aayos si Sayuri ng mga donasyon sa isang silid-aklatan na kanilang pinondohan, nakatanggap siya ng isang sulat. Hindi ito galing sa isang kumpanya o sa mga abogado. Ito ay galing sa isang lumang pasilidad kung saan naninirahan ang mga taong nangangailangan ng pagkalinga at rehabilitasyon. Ang pangalan ni Sheila ay nakasulat sa ibabaw ng sobre. Dahil sa kanyang pagiging bukas palad, nagpa siya si Sayuri na puntahan ang pasilidad. Pagdating niya roon, nakita niya si Sheila sa loob ng isang maliit na silid. Wala na ang mamahaling makeup, wala na ang mga disenyong damit na dati ay ipinagmamalaki niya. Ang babaeng dati ay puno ng pagmamataas, ay ngayoy tila isang tuyong dahon na handa ng malaglag. Sayuri, boses ni Sheila, pabulong at puno ng pag-aalinlangan. Salamat sa pagpunta mo. Alam kong wala akong karapatang hilingin ito. Umupo si Sayuri sa isang upuan sa tapat ni Sheila. Walang paghuhusga sa kanyang mga mata. Tanging pagkaunawa lamang. Bakit mo ako gustong makita, Sheila? Tanong ni Sayuri. Gusto ko lang humingi ng tawad. Wika ni Sheila. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Nang mawala ang lahat, nang maiwan ako ng mundong dati, ay akala ko'y aking-akin. Napagtanto ko ang laki ng aking pagkakamali. Inakala ko na ang pagkuha sa pag-aari ng iba ang magbibigay sa akin ng kaligayahan. Mali ako. Ang kaligayahan ay wala sa kung ano ang mayroon tayo, kundi sa kung sino tayo sa harap ng ating sarili. Tumahimik ang paligid. Ang hangin ay tila nagdadala ng bigat ng mga nakaraang pagkakamali. Patawad, Sayuri, patuloy ni Sheila. Hindi ko na kailangang marinig na pinatawad mo na ako. Sapat na sa akin na malaman mo na nagsisisi ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Tumayo si Sayuri at dahan-dahang lumapit kay Sheila. Hinawakan niya ang kamay ng babae. Isang kilos ng pagpapalaya na matagal na niyang inihanda. Ang galit ko ay hindi mo na kailangang pasanin dahil matagal ko na itong binitawan. Ang tanging hiling ko ay ang paghilom mo rin sa iyong sarili. Ang buhay ay hindi nagtatapos sa ating mga pagkakamali, Sheila. Magsisimula ito sa pagtanggap natin sa katotohanan at sa pagpili na maging mas mabuti sa bawat araw na darating. Paglabas ni Sayuri sa pasilidad, nakita niya si Julian na naghihintay sa labas. Tumingin si Julian sa kanya, nakikita ang liwanag na nagmumula sa kanyang mga mata. Walang salita. Kinuha ni Julian ang kamay ni Sayuri
at sabay silang naglakad patungo sa sasakyan. Ang bawat kabanata ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng naisara. Ang mga taong sumakit sa kanya, ang mga taong nagtaksil, at ang mga taong naging bahagi ng kanyang paghihirap. Lahat sila ay may kanya-kanyang kwento na ngayoy malaya na sa kanyang buhay. Sa pagtanaw niya sa papalubog na araw, alam ni Sayuri na ang susunod na yugto ay hindi na tungkol sa pagharap sa dilim, kundi tungkol sa pagyakap sa liwanag ng isang bukas na puno ng pag-asa. 5 taon ang nakalipas. Ang mansyon ng mga Daimaru ay hindi na lamang isang gusali ng kayamanan, kundi isang tahanan na puno ng buhay. Sa hardin, makikita si Sayuri na nakaupo sa isang duyan. Pinapanood si Mika na nagtatakbuhan kasama ang kanyang mga kalaro. Ang boses ng bata ay parang musika na nagbibigay ng kulay sa bawat umaga. Si Sayuri, na ngayoy mas maganda at mas payapa ang aura, ay huminga ng malalim. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng kanyang suot na kwintas. Ang parehong kwintas na nagpaalaala sa kanya ng kanyang pinagmulan. Ngunit ngayon, ang nakikita niya sa salamin ay hindi na ang babaeng nawasak ng nakaraan, kundi ang babaeng matapang na humarap sa unos at nagwagi. Napatunayan ko na ang buhay ay hindi nasusukat sa kung gaano kalalim ang iyong pagkadapa, kundi sa kung gaano kakahanda bumangon at magpatawad. Ang paglalakbay ni Sayuri ay nagtapos hindi sa isang maringal na tagumpay sa negosyo, kundi sa isang simpleng sandali ng kapayapaan sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang hustisya na kanyang nakamit ay hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pagpili na maging mas mabuting tao kaysa sa mga taong sumakit sa kanya. Ang pagpapatawad na sa una ay tila imposibleng gawin, ang naging susi ng kanyang tunay na kalayaan. Sa mga tagapakinig ng kwentong ito, ang aral ay nananatiling simple. Sa gitna ng bawat pagtataksil at kawalan ng katarungan, ang iyong sariling pagkatao ang tanging yaman na hindi maaaring manakaw ng sinuman. Ang pagmamahal sa sarili, ang pananatili sa katapatan, at ang pagyakap sa mga aral ng kahapon ang siyang tunay na reyna ng bawat puso. Habang papalubog ang araw, ang himig ng ibon sa kalangitan ay tila isang awit ng pagtatapos. Hawak ni Sayuri ang kamay ni Mika at sabay silang naglakad patungo sa loob ng bahay. Ang bukas ay panibagong pagkakataon at sa bawat bukang liwayway, ang liwanag ay laging naghihintay para sa mga pusong handang magmahal muli. Dito nagtatapos ang kwento ni Sayuri, isang babaeng minsan ay naging alipin ng nakaraan, ngunit ngayoy malaya na sa yakap ng kinabukasan. Ang reyna ay nahanap na ang kanyang kaharian, hindi sa trono ng ginto, kundi sa trono ng isang payapang puso.